Tayo ho ay nasa serye ng pag-aaral about the Baptist distinctives, and we are asking or answering the question, why are we Baptist? Ano ho? And hopefully hindi lang tayo dito na ako matagal na uma-attend no? So ang goal ho natin ay tayo ay magkaroon talaga ng hindi tayo Baptist by tradition or by upbringing, but really Baptist by conviction, because yung conviction na yon is coming from the Word of God. That is, nagtinan natin ang salita ng Diyos at nakita natin na ito yung mga nagbubukod, nagtatangi, at we agree on this with our Baptist forefathers, and that's why we identify with them. So bago ho muna tayo magpatuloy, tayo ho muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, again, salamat, puri namin ang iyong pangalan. Kamangha-mangha ang iyong biyaya, O Diyos. Kami ay patuloy mong kinakahabagan. Again, Lord, hindi dahil kami ay malusog o kami ay karapat-dapat sa paano mang paraan, kundi dahil biyaya mo, dahil tapat ka, Panginoon, dahil dakila ang iyong katapatan at kahabagan, na kami ay narito pa rin, ay may buhay, may kalakasan, at lalo't higit, Panginoon, biyaya ng mga biyaya, kung kaya't kami ay may kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Salamat, O Diyos, sa pag-asa na meron kami. Salamat, Panginoon, sa katotohanan na maaari naming tayuan. And as we have sang the song, The Bible Stands, at nawa mangyari sa amin sa bawat parte ng aming mga buhay, ay we will plant our feet in this firm foundation. And also, Lord, as we tackle this subject about Baptist distinctives, Lord, nawa hindi ito maging pagtataas ng anumang denominasyon nung aming mga sarili, kung hindi, O Diyos, ito, Panginoon, ay magmula sa pag-aaral ng iyong salita, because we stand on your word, because we hold to the sola scriptura. At nawa, Panginoon, ikaw po ang gumabay, mag-ingat sa akin bilang tagapagturo at sa bawat isang makikinig. And we remember to you, O Diyos, ang aming mga kapatiran na may iba't ibang mga kalagayan, particularly ang may mga karamdaman. Lord, ingatan mo po sila, bigyan mo sila ng kalakasan, at nawa ang mga bagay na ito ay lalong magpabanal at lalong magpatamis, Panginoon, ng pag-asa na meron kami na isang araw ang mga katawang may kasiraan ay papalitan mo ng walang kasiraan. At lahat ng ito ay dahil sa biyaya ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, pinupurit, minamahal ka namin. Ingatan, tulungan mo po kami. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So tayo ho ay magsimula o magbalik-aral sa atin hong mga naging lesson. So we are asking the question, why are we Baptists? And that simple answer is because we hold to the distinctives na nagdatangi. Now, karoon tayo ng mga clarifying statements. Being a Baptist or a member of any other denomination or church is not a prerequisite for salvation. Hindi kailangan na maging Baptist para maligtas. Hindi kailangan na ang isang church ay may pangalang Baptist para tawagin na talagang sila ay church ng Panginoon. So hindi yun ang ibig nating sabihin, but kagaya ng pinag-aralan natin nakaraan, mayroong benefit at mayroong ganda doon sa pagkakaroon ng denominational label. Then pangalawa, Jesus is not a Baptist. Hindi tayo Baptist dahil Baptist si Jesus, at nakita natin yung mga dahilan. Ang pagsasabing si Jesus ay Baptist ay misunderstanding nung ginagawa nilang basihan, kasi ang nagbaptize daw sa kanila ay si John the Baptist. Alam niyo ba na si John the Baptist ay the Baptist? Kagaya natin. Well, Baptist siya in the point babaptize, pero hindi siya Baptist na kagaya natin. So again, that is a misuse of the word, and very unfortunately, at best ay ignorantly, but at worst ay intentionally na pang-misuse. So nakakalungkot, at hindi ho natin dapat gayahin ang paggawa kay Jesus na pagsasabi na si Jesus ay Baptist ay hindi pagtataas kay Jesus, kundi pagbababa kay Jesus. Ang pagsasabi na si Jesus ay Baptist ay pagkakaroon ng maling doktrina patungkol sa church, kung kailan nagsimula ang iglesia ng ating Panginoong Hesukristo. It puts the church before Christ, even his baptism, bago siya nagsimula pa ng kanyang earthly ministry. So again, and that is very, very wrong. So again, with this, and we can cite more, nevertheless, hopefully ay manatili sa atin. Hindi ito pagtataas ng ating denominasyon, pero ang ating inaalam, bakit tayo nagsasabi na tayo ay
Baptist. Ano ho? Bakit natin mine-maintain ito? Again, labels are important. Kagaya ng binibigyan nating halimbawa last Sunday, I'm a doctor. Well, anong klaseng doctor? Baka mamaya nga veterinary doctor. Or baka mamaya ang sakit mo ay puso, ang kailangan mo ay cardiologists sa may kinalaman sa puso, ang nalapitan mo pala ay dermatologist. Doktor din naman Pareho lang? No, magkaiba. So yung label ay mahalaga. Pag pupunta ka sa ospital, magtatanong ka ng doktor, papacheck up namin yung aming anak. May doktor po ba dyan? Syempre, madaming doktor. Pero particularly, hanapin namin yung pediatric doctor. Dahil para sa bata. So, so ang punto lang ho ay may halaga yung label. What kind of engineer? Ikaw ba ay civil engineer? Ikaw ba ay mechanical engineer? Ikaw ba ay baka mamaya sabi, oy, ako'y engineer. And then, sinubukan, oy, Brad, magpapatayo ako sa iyo ng building. Chemical engineer pala siya. Hindi pala siya civil engineer. So, muli, may halaga. So, ang gusto ko lang pong ano nyo is yung gamit nitong label. That's why denominational labels shows that a church is identified with a particular set of convictions and or practices. Pag sinabing charismatic church, okay? Meron na tayo agad alam na kanilang may anong klaseng mga doktrina ang kanilang pinanghahawakan. Pag sinabing Mormon Church or Iglesia ni Cristo or Seventh-day Adventist Church, again, these are all denominations na nagpapakilala o nasa ilalim ng tinatawag na Christendom. Yung kahapon, nanonood ako ng balita, sinusundan ko yung tungkol sa assassination ni Charlie Kirk. Yung bumaril sa kanya, or at least yung sa ngayon ay yung suspect, ay ang mga magulang, if I remember correctly, ay part ng Mormon Church. So muli, ang punto ay ito, pag binanggit natin yung denomination, mayroon na agad tayong idea ano ba yung mga pinanghahawakan nila. At minsan, siguro nagkaroon na kayo ng kausap, well, ako'y Christian. Sa akin, dahil sa bansa nating nagpapakilalang Christian nation, well, anong klaseng Christian? And then, tatanungin ko pa, pag sinabi, ay, Christian ako, umaattend ako sa ganitong, okay, and then tatanungin, anong tinuturo nyo patungkol sa kaligtasan? Dahil pag sabing Christian church, hindi agad alam. Okay, so, ang punto ko ho ay ganun merong halaga, may ganda itong denominational labels. So, ang problema ito, there is a lack of awareness of the distinctives of a Baptist church. Pag sinabing Baptist, ano yun? Okay? And sometimes, nakakalungkot, ay kilala sa mga negatibo at sa mga maling katuruan. So, I pray and hope na makita natin na, well, bakit nga ba? Ano nga ba ang nagbubukod tangi sa Baptist? Or baka makita natin, ay, ang bihira, hindi pala ako Baptist kasi hindi ko pinaniniwalaan yung mga yun yun pala. And yes, truly, ako nga ay isang Baptist, Christian Baptist. So we are first Christian before we are Baptist. Baptist distinctives. Baptists are recognized for their specific beliefs. When combined, these beliefs are known as Baptist distinctives. And sa mga susunod nating lessons, makikita nyo lang BDS. Baptist distinctives. Difference from Christian distinctives. Nakita natin, binikod natin ito sa mga Christian distinctives. Halimbawa, yung doktrina ng salvation is by faith alone. That is not a Baptist distinctives. Yes, dahil ang mga Baptist ay Christian, they hold to salvation by faith alone. That's why we can say, as far as I know, maaari sabihin natin 98%, meron sigurong ilan somewhere out there na lumilihis na o lumihis na. Nevertheless, generally, ang mga Baptist churches ay kilala na nag-hold sa salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Okay? So, isa yun sa ganda. Pag nakita mo, Baptist church. Yes, maaari may mga differences, pero isa sa masasabi, as far as we can discern, they teach the gospel ng ating Panginoong Hesukristo. But we cannot say that this is a Baptist distinctive.
because this is a Christian distinctive. Na kahit hindi Baptist church, basta totoong Christian church, ay nag-hold that salvation is by faith alone or sola fide. At meron pang ibang mga denominations na nag-hold sa katotohanan na ito. So hindi siya Baptist distinctive, ito ay Christian distinctive. So inaano lang ho natin. What makes Baptists different is that they alone hold to the combination of these beliefs known as Baptist distinctive. So meron tayong iba't ibang mga beliefs na titignan, at kagaya na sinabi natin nakaraan, itong mga beliefs na ito ay present din sa iba, pero when it comes to a Baptist church, itong mga beliefs na ito ay collectively sama-sama na pinanghahawakan ng isang Baptist church. Now, ating sinimulan yung ating pag-aaral or ating tinapos yung pag-aaral natin last Sunday sa biblical foundation and evidence. Isa ito sa matinding laman ng mga balita. 33 hours. It took only 33 hours para yung sniper na pumatay kay Charlie Kirk ay mahuli. 33 hours. At talagang yung mga ebidensya ay sinuri nilang maigi. Yung mga cameras, yung mga images, mga videos, and so on, talagang sinuri nilang maigi. At nag-arrive sila, kaya nila nahuli yung suspect 250 miles away after 33 hours. At ganoon din, kaya ho natin bibigyan pansin itong foundation and evidence dahil ayoko lang hong ibagsak sa inyo yung, ito yung Baptist distinctives, Baptist tayo. Kung hindi, itong foundation and evidences ay titinan natin para makita na bakit tayo nag-arrive dito. And sa akin ho, talagang nag-alaan tayo ng panahon dito dahil gusto ko kayong isama sa paglalakbay. Ayoko lang kayo basta ibagsak doon sa destinasyon, kung hindi isama kayo sa paglalakbay, bakit tayo nakarating doon? Bakit tayo naniniwala dito? At bakit hindi tayo kagaya nung iba na Kristiyano rin naman pero iba yung kanilang pananaw sa ilang mga bagay. 2 Timothy 2:15 ang sabi, study to show thyself approved unto God, a workman and needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nahan doon ang punto natin na merong tamang paghahandle, rightly dividing, rightly handling the word of God. At isa ito sa dahilan kung bakit may mga Kristiyano, though hindi sila Baptist, ay merong ilan, may aring 2 sa 5 or 3 dito sa mga Baptist distinctives ay nasa kanila because they also handle the Word of God. Pero merong mga ilan o merong mga areas na naghihiwalay. Okay? So, napakahalaga ng paghahandle ng salita ng Panginoon. At muli, kagaya sinabi natin last Sunday, bakit yun isa sa mga tanong, iisang Bible lang naman, pero bakit ang daming denominasyon? Well, muli, isa sa mga major na dahilan is pagdating sa pag-handle ng salita ng Diyos. At madalas ay yung mga kinikilala natin mga kulto ay merong matinding mishandling ng salita ng Panginoon. So, bibigyan natin ng pansin yung ilan sa mga tamang paraan para hindi tayo maligaw. Well, isa sa mga foundations ay ito. Letter A, Baptist makes a specific appeal to the New Testament as the source of authority for their faith and church order. Yes, we hold to the whole Scripture. All Scripture is given by inspiration of God. So, yes, pag Sunday afternoon, madalas, bago tayo nagsimula sa 2 John, nasa Psalms tayo. Nag-aaral tayo sa Book of Psalms. That's in the Old Testament. May pakinabang sa atin at maraming napakaganda at matinding katotohanan sa Lumang Tipan. On the road to Emmaus, nung sinamahan ng Panginoong Jesus, yung 2 disipulo naglalakad, anong ginawa ni Jesus ay nireveal niya sa kanila ang lahat na nasusulat patungkol sa kanya sa Lumang Tipan. Okay, so again, napakaganda ng Lumang Tipan, but as Baptist, isa sa ating binibigyang prioridad pagdating sa pananampalataya at doktrina at pamamaraan or practices ng New Testament Church, well, by the very word, New Testament. Okay? Because it is a New Testament Church. Yes, we can learn from, pero ang ating priority ay Bagong Tipan. Okay?
Number next, letter B. Baptists presuppose that Scripture interprets Scripture. We allow the Bible to interpret itself by comparing Scripture with Scripture. Okay? We look at the Bible, pinag-aaralan natin, at inuunawa natin ang mga, for example, may tanong tayo patungkol sa church. Well, we go to the Scripture. May tanong tayo patungkol sa pananampalataya patungkol kay Kristo. We go to the Scripture. We let Scripture interpret Scripture. So this is the area where most denominations differ. Kapag pagdating sa pag-unawa ng sinasabi ng salita ng Panginoon. As we have said kanina, pagdating sa pag-handle ng salita ng Diyos. So we will particularly apply three specific rules. Three specific rules sa ating pag-aaral, and maybe along the way ay ipo-point out ko ho, bakit ganito tayo? Again, because we go back to this three specific rules. Napakahalaga. Number one, teaching or didactic or doctrinal passages should interpret historical passages. Pinag-aralan natin to last Sunday. Okay, reviewin natin ngayon. Pangalawa, excuse me, clear passages should interpret the obscure. Yung malilinaw ang dapat magbigay linaw sa malalabo na parte ng Biblia. Okay? And then number three, deliberate or intentional passages should interpret incidental passages. For example, may mga talata o passage sa Biblia na talagang tinatalakay ang patungkol sa kaligtasan. And then meron naman mga sulat na nabanggit lang ang patungkol sa kaligtasan. Nakuha niyo? Meron talagang tinatalakay at merong nabanggit lang. Ano na mas bibigyan nating bigat pagdating sa doktrina ng kaligtasan? Yung talagang tinatalakay ang patungkol dito, hindi yung may nabanggit lang. Okay? So mamaya magbibigay tayo ng mga examples and hopefully makatulong sa atin ito. So number one, teaching or didactic passages should interpret historical. Historical passages tells us what happened, but they themselves, but by themselves, they do not tell us what ought to happen. Pag nagbasa tayo ng Biblia, lalo na sa mga historical, sa mga libro sa Lumang Tipan, maraming history, ito yung nangyari. Okay? Ito yung nangyari. Pero hindi ito necessarily nagsasabi sa atin na ito dapat ang mangyari. Okay? For example nga, isa sa paborito ko example ay ano nangyari nung sasagupain na ng Israel ang Jericho? Ano nangyari? Anong utos sa kanila ng Panginoon? Ikutan nyo. Ikutan nyo pa ulit-ulit. Now, dapat bang mangyari na tuwing merong opposition sa atin, ikutan natin? O pag may bibiling lupa ang church, ikutan natin? O pag meron kang gustong ligawan na babae at mapasagot, ikutan mo siya? Dapat bang mangyari? Yun yung ginawa nila, ha? So that is historical. Ito yung nangyari. Sa Judges, nung sinabi kong halimbawa, nung nakaraang Sunday, tribe of Benjamin pala yun. Muntik ma-wipe out ang tribe of Benjamin, at para hindi sila ma-wipe out, anong ginawa nila? Naghumablot na lang sila ng kanya-kanilang mga asawa. Well, ganun ba? Lahat ng single, kanya-kanyang hablot? Yun yung nangyari. Pero hindi necessarily dapat yun ang ulitin at gawin nating gabay sa buhay natin ngayon. So, sana nakuha niyo sa Bible, at I hope ay makita nyo na maraming mga tanong ang mawawala. Sapagkat, bakit sa Bible si Haring Solomon maraming asawa? O bakit sa Bible si Haring David maraming asawa? Nangyari ba yon? Yes! Pero ano ba dapat? At saan natin makukuha yung dapat? Makukuha natin yung dapat. On the other hand, teaching passages are designed to instruct us in what to do or what to believe. Ano ba dapat talaga ang gawin? Ano ba dapat ang ating sampalatayanan? So yun yung malaking pagkakaiba ng teaching and historical passages. So pag nagbabasa tayo ng Bible, again, hindi lamang ito sa Baptist distinctives. Even in our personal Bible study, naghahanda ka, nagbabasa ka sa devotion mo. Well, ano itong binabasa ko? Historical ba ito? Or teaching passage? May nagtuturo ba ito? O nagkukwento ito kung ano ang nangyari? Okay?
Example, Acts 1 verse 26, and they gave forth their lots, and the lot fell upon Matthias, and he was numbered with the 11 apostles. Anong ginawa nila? They cast lots. Hindi natin alam kung anong klaseng cast lots ito, pero ito ay sa pananaw ng pantao, parang it's according to chance. So alam natin walang chance, ang Diyos ang soberano sa lahat ng bagay, even among chances. Nevertheless, ang tanong, yun yung ginawa nila. So it is historical passages. Is it teaching us or commanding us to cast lots when it comes to choosing men for the ministry or making important decisions? Kuha ka bulaklak. She loves me, she loves me not. She loves me, she loves me not. She loves me, she loves me not. She loves me not. Sorry. Yun yung pagbabasihan mo ng iyong desisyon? No. Yes, meron silang ginawa, pero hindi ito necessarily dapat i-apply sa church. Next. Note, it is not always easy to identify the teaching passages and historical passages. Hindi laging madali. May mga pagkakataon na in the epistles, ano yung epistles? Hindi siya asawa ng apostles. Ang epistles ay letters. At ang letters ay madalas, ito ay nagtuturo. Lalo na sa mga epistles ni Apostol Pablo o ni Apostol Pedro at iba pang sumulat ng Biblia. So epistles, they teach. Mainly teaching letters. Contain some historical comments. So kailangan nating mag-ingat. Merong mga teaching epistles na naglalaman ng historical comments. Halimbawa, 2 Timothy. Ito ay nagtuturo. Sulat ni Pablo kay Timothy para magbigay instruction sa kanya at ganun din in application sa lahat ng mga manggagawa at sa mga mananampalataya. Pero within this teaching letter or epistle, 2 Timothy 4:13, when you come, sabi niya kay Timothy, pag pumunta ka dito, bring the cloak that I left with Carpus at Troas and also the books and above all the parchments. So ito ba'y nagtuturo ng doktrina na pag ang Kristiyano ay maglalakbay, meron ka dapat balabal, meron ka dapat mga libro, at meron ka dapat mga papel? Sabi cloak, books, parchments. So nagtuturo ba ito? Hindi, ito ay historical na sinasabihan ni Pablo si Timothy na, Timothy, pag pumunta ka na dito at bilisan mo at dumating ka dito bago mag-winter, at pag dumating ka, bring the cloak, the books, and parchments. Sinasabihan niya lang. So ito ay historical within within a didactic or teaching letter. Verse number 19, 2 Timothy verse 4:19. Greet Priscilla and Aquila and the household of Onesiphorus. Erastus remained at Corinth, and I left Trophimus, who was ill at Miletus. Do your best to come before winter. Eubulus sends greetings to you, as do Pudens and Linus and Claudia and all the brothers. Anong gagawin natin dyan? So this is a historical passage. Ito sabi lang ni Pablo, Timothy, may mga nangangamusta sa iyo. Timothy, ito ngayon yung kalagayan. Nire-report lang ni Apostol Pablo. Hindi siya necessarily nagtuturo sa atin. Now, meron tayong makikita rito, nandun yung greetings ng mga mananampalataya, which is, nandun minsan yung mga utos na greet the house of sa ibang mga letter. So muli, these are mga historical na mga bagay within teaching epistles. On the other hand, some historical passages have didactic parts. And yung iba, meron tinatawag na authorial comments. Ano yan, nagkakwento, tapos biglang magkokomento doon sa kwento. Yan. Bakit mahalaga yon? So, na ang meaning ay mag-instruct or magbigay ng impormasyon na napakahalaga. For example, sa Matthew, ang book of Matthew ay karamihan ay historical. Ito ang mga ginawa ni Jesus. Pero doon sa Matthew, sa early part ng Matthew, chapter 5, chapter 7, ay merong napakalaking didactic passages. 3 chapters. What is that? The Sermon on the Mount. So, within that historical book, the Gospel of Matthew,
ay merong malaking didactic. Or may mga sinasabi, ito yung mga ginawa ni Jesus, tapos biglang ikukwento o sasabihin ni Matthew kung ano yung tinuro ni Jesus. Yung mga parables. So merong pagtuturo, may mga lugar within historical books na lugar na ito ay teaching or didactic. So magandang ma-identify natin ito. Matthew chapter 1 verses 18 to 21, now the birth of Jesus Christ took place in this way. Ano to? Historical. Ikakwento ni Matthew, ito ang nangyari. Nung pinanganak si Jesus, sabihin ko sa inyo, ito ang nangyari. Ito yung mga kaganapan nung pinanganak si Jesus. Chapter 1 verse 18 to 21. Pagdating sa chapter 1 verses 22 to 23, merong author's comment. At ito yung komento ni Matthew. Okay, ito yung nangyari. And then may comment si Matthew. At ito yung gusto ko makuha natin. Yung comment ni Matthew is an inspired comment. It is the word of God. It is God actually speaking. So napakahalaga na bigyan natin ng pansin itong mga authorial comment. Why? Sapagkat ito yung nangyari and then biglang may magko-comment. Magko-comment bigla yung author. And this is God saying something about the event. Nakuha niyo ho? Nasundan niyo ba ako? Because Matthew is writing under the inspiration of the Holy Spirit. Therefore, yung comment niya is God's word about the event. Ito yung salita ng Diyos o komento ng Panginoon tungkol doon sa nangyari. So, ano nangyari? Ito yung kapanganakan ni Jesus. Ano yung comment ng author? Verse 22, all this took place. So, sabi niya, ikwento ko sa inyo kung paano pinanganak si Jesus. And then pagkatapos niyang ikwento yun, nag-comment si Matthew. All this took place that it might to fulfill the word, what the Lord had spoken by the prophets. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. So ano to? Ito yung comment ni Matthew. So, nagkwento siya, ito yung nangyari sa kapanganakan ni Jesus, nung spouse pa lang o nung betrothed pa lang si Joseph at si Mary, nasumpungan na si Mary ay nagdadalang tao, na ito ay sa banal na spirito. Inisip ni Joseph na hiwalayan si Mary at nagsugo ang Diyos ng anghel para sabihin kay Joseph, Joseph, huwag ka matakot na kunin mong asawa si Mary sapagkat ang kanyang dinadala ay sa banal na spirito. At nag-comment si Matthew, and which this is God's comment through the author Matthew. Lahat ng ito ay nangyari, para bang, listen to this, ang comment ng Diyos, lahat ito nangyari para matupad yung sinabi ko. Nakuha niyo ho? So, pag nagbabasa tayo ng mga historical, napakaganda at bigyan pansin natin yung mga tinatawag na author's comment. This is an inspired God's word comment pagdating doon sa pangyayari. This is also applicable hindi lamang sa mga bagong tipan, excuse me po, kundi maging sa lumang tipan. Just for an example, one of the Old Testament books na punong-puno ng mga storya at action is the Book of Judges. Napaka-action ng Book of Judges. Merong assassination, talagang matindi. Merong gera, andyan si Samson, ano? Some of the well-known stories is the story of Gideon, yung 300 ni Gideon. And Samson, and the story of Samson and Delilah. Nasa Book of Judges yan. Now, ano yung mga author's comment? So, nagkukwento ang Book of Judges. Tama, nagkukwento. Ito yung nangyari kay Ehud, kay Barak. Ito yung mga nangyari dito sa mga judges na ito. Kinukwento. Ano yung comment? Verse 11, Judges chapter 2, verse 11. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Baalim. Verse 14, and the anger of the Lord was hot against Israel, and he delivered them into the hands of the spoilers that spoiled them, and he sold them into the hands of their enemies round about, so that they could not any longer stand before their enemies. At yun yung makikita nyo sa Book of Judges, laging may kaaway, masasakop sila, and then maya-maya, masasakop na naman sila, makakalaya sila, masasakop na naman sila, makakalaya sila.
Ano yung author's comment? Dahil lang ba may mga grupo ng mga taong gustong manakop? No. Ang kamay ng Diyos ay nandoon. Because they are worshiping idols na doon yung parusa ng Diyos. Hindi lang yun. Verse number 16. Nevertheless, anong nangyari? The Lord raised up judges, which delivered them out of the hand of those that spoiled them. Again, spoilers sa verse number 14. Spoilers, ibig sabihin, madami. At maraming sumakop sa Israel. At maraming mga judges na sinusugo ang Panginoon to deliver them from them. And yet they would not hearken unto their judges, but they went a-whoring after other gods and bowed themselves unto them. They turned quickly out of the way which their fathers walked in, obeying the commandments of the Lord, but they did not so. So makikita niyo ho, yung book of Judges is a cycle. Magkakasala sila, parurusahan sila ng Diyos, tatawag sila sa Diyos, magpapadala ang Diyos ng judge na magliligtas sa kanila, kapayapaan. Magkakasala sila, parurusahan sila ng Diyos, tatawag sila sa Diyos, magpapadala ng judge ang Panginoon para iligtas sila, kapayapaan. And then magkakasala sila, yun ang book of Judges. So muli, makita natin na it's a cycle na hindi political ang magliligtas. Hindi Superman Samson type ang mag-aayos. Kailangan talaga natin ng Kristo, ang Mesiyas. At yun yung paghahari na, yung paghahari ni Kristo ang magbe-break dun sa cycle ng kasalanan. Kung tao lang ang lalagay dyan, wala. So makikita natin yung comment ng author. At pag binabasa natin ang Book of Judges, kasi madaling mamangha sa storya. Pero yung comment ng author, yung comment ng Panginoon, well, ito ang nangyayari sa Book of Judges. Kaya mahirap kumuha ng bayani sa loob ng Book of Judges. Kaya mayroong mga nagtuturo. Sino yung si Deborah? Tama ba si Deborah sa Book of Judges? Again, ang Book of Judges ay magulo. At so sana makita niyo ho na yun yung kalagayan. Number next. So muli, teaching or didactic should interpret historical. Okay? Nabanggit natin si Deborah. May nagsasabi, bakit sa Book of Judges merong naging leader si Deborah? Okay? Nangyari yun. Pero sa teaching passages sa Bagong Tipan, anong sinasabi ng Bible patungkol sa babae sa loob ng iglesia? Sana nakuha niyo? So, ano ang mas bibigyan prioridad? Yung teaching over historical. Kasi pag inuna natin yung historical, magiging tayong hysterical. So, teaching over historical. Number 2, clear passages should interpret the obscure passages. Yung malilinaw na mga talata sa Biblia, malilinaw na nagtuturo ng mga katotohanan sa Biblia na mga talata, ang mag-i-interpret dun sa malalabo na bahagi ng salita ng Panginoon. Sabi ng London Baptist Confession of Faith, na hindi ko na ilagay, sorry ngayon ko na napansin, hindi ko na ilagay yung article and paragraph. Pero sabi, the infallible rule of interpretation of Scripture is the Scripture itself. And therefore, when there is a question about the true and full sense of any Scripture, which is not manifold but one, it must be searched by the other places that speak more clearly. So muli, pag merong mga lugar sa Biblia na nagkakaroon ng question, ano ba talaga ibig sabihin nito? It must be searched by other places that speak more clearly. Yung mas maliwanag ang dapat magyan ng pansin at bigat kumpara doon sa mga lugar sa Biblia na may kalabuan or maaaring maraming tanong. Now, ito yung katotohanan. It's not always easy to recognize which is the clear and which is the obscure. Brother Paul, para sa akin, ito yung malinaw eh. Ay, hindi, yun yung malabo. Okay? Napakaganda nung binigay na tulong ni Kevin Bowder, isa siyang Bible teacher. Ang sabi ni Kevin Bowder, Baptist din to. Sabi ni Kevin Bowder sa kanyang libro na Baptist Distinctives, in view of this difficulty, I would like to restate the principle, a passage to restate. Medyo iti-tweak niya ng konti.
Para matulungan tayo. Kasi minsan, ano nga ba yung malinaw? Ano nga ba yung malabo? A passage that can mean only one thing should be used to interpret a passage that could possibly mean several things. Sabi ko, oo nga. Minsan may mga talata sa Biblia na pag binasa nyo, well, pwede ang ibig sabihin nito ganito. Or pwede rin naman ang ibig sabihin ay ganito. Meron din namang iba, ang view nila patungkol dito ganito. At minsan, maniwala kayo mga kapatid, minsan 7. Sa isang talata, merong 7 views. Ano ang ibig sabihin nun? Ano ang bibigyan natin ng mas bigat? Yung talata na meron lang iisa at direktang sinasabi. Na hindi pwedeng pagkamalian. Magbigay tayo ng example. Sa 1 Corinthians 15 verse 29, ang sabi ni Pablo, else what shall they do which are what? Baptized for the dead. Una, ito ba ay nagsasabi si Pablo o nag-uutos siya? Nagsasabi siya. Anong gagawin natin sa mga nagbabaptize para sa mga patay? Hindi niya inuutosan ng mga Kristiyano magbaptize para sa mga patay. Pero nag-comment lang siya, paano yung mga nagbabaptize para sa mga patay? If the dead rise not at all, why are they then baptized for the dead? Bakit sila binabautismuhan para sa mga patay? Now, ano ang baptism for the dead? Kung di ako nagkakamali ng tanda, meron ako nabasang commentary na inamin nung writer, nung theologian na ang daming ibig sabihin. Nung daw siya ay nag-research, kung tamang alala ko, between 20 to 30. Nung ni-research niya, anong ibig sabihin nito, kung mahumanap siya ng mga materials na tumatalakay patungkol dito sa baptism for the dead, nakakita siya ng at least 20 to 30 na iba-ibang mga views patungkol sa baptism for the dead. There are many ideas as to what this is. So yun yung totoo, maraming idea kung ano ito dahil hindi naman talaga ito tinuro ni Apostol Pablo. Binanggit niya lang halos in passing. Iba yung tinuturo niya. Anong tinuturo niya sa 1 Corinthians chapter 15? Nire-refute niya yung mga nagtuturo na walang resurrection. Hindi siya nagtuturo patungkol sa baptism for the dead. Are we being commanded to practice this? No, hindi ito inuutos ni Pablo. Now, note, the LDS or Latter-day Saints, Mormons, practice their version of this ritual. Ang mga Mormons ay nagbabaptize for the dead. Naniniwala sila na ang water baptism ay bahagi o prerequisite para maligtas. Sabi mismo ng kanilang website, churchofjesuschrist.org, baptism by immersion in water by one having authority is the first ordinance of salvation and exhortation in the gospel of Jesus Christ. It is also necessary for an individual to become a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints and to receive eternal salvation. So malinaw, para sa mga Mormons, water baptism is essential to receive eternal salvation. Okay? Hindi yun gawa-gawa natin. Bahagi ng opisyal nilang katuruan na kailangan mong itubog sa tubig para maligtas. All who seek eternal life must follow the example of the Savior by being baptized and receiving the gift of the Holy Ghost. Okay? So para sa kanila, kailangan mong i-baptize para ka maligtas at nun mo lang matatanggap sa pamamagitan ng baptism ang banal na espiritu. Now, they use this verse, particularly 1 Corinthians 15:29, kasi dun lang naman, sa buong Bible, dito lang nabanggit yung baptism for the dead, to build their doctrine that a living Mormon can be baptized for the salvation of a dead relative. Ang weirdo ng doktrina nila. Halimbawa, isa man, merong si letter A ay naging Mormon, pero yung kanyang tatay ay hindi. Ay itong Mormon na ito ay pwedeng magpabaptize para sa tatay niyang patay na para pwedeng maligtas. Well, Brother Paul, gawa-gawa mo lang ba yan? Hindi. Ang sabi ng website nila, Jesus Christ taught that baptism is essential to the salvation of all who have lived on earth. Because He is a loving God, the Lord does not damn those people who through no fault of their own have never had the opportunity for baptism.
Wala daw nagsabi sa kanila eh. So hindi nila kasalanan na hindi sila nabaptize. Ano mangyari? He has therefore authorized baptism to be performed by proxy for them. Proxy baptism. Instead of a living person, often a descendant who became a member of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, is baptized on behalf of a deceased person. Saan nila nakuha yun? Walang basihan. Sa Book of Mormons nila, probably, pero walang basihan sa salita ng Panginoon. Sapagkat yes, nabanggit ni Apostol Pablo na meron doon sa church at Corinth na weirdong gumagawa ng baptism for the dead. At ang punto ni Pablo, bakit nila ginagawa yan kung wala palang resurrection? Nonsense! At higit sa malamang, yung mga false teachers mismo ang gumagawa nun. Na pinapakita ni Apostol Pablo na self-defeating itong tinuturo ng mga false teachers na walang resurrection. Well, why are they baptizing for the dead? So ang punto ay ito, yes, nabanggit ang baptism for the dead. Malinaw ba o malabo? Malabo pa sa sabaw ng pusit. Wala tayong detalye. Ano ito? Para saan to? Wala. Paano ginagawa ito? Wala. Question, are they wrong in their handling of this verse? Mali ba sila sa 1 Corinthians 15:29? 15, tama ba? 15:29? Nasa na? Sorry. Tama, 15:29. Mali ba sila? Are they wrong? The answer is yes, they are wrong. Mali sila. Bakit? This interpretation contradicts the abundantly clear passages that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. Una, mali sila na prerequisite ang water baptism para sa kaligtasan. And then mali sila na merong pwedeng bautismuhan na buhay para sa patay, para yung patay ay maligtas. Mali. Bakit? Dahil napakaraming malinaw na talata sa Biblia na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng water baptism at walang pwedeng gawin ang mga buhay para doon sa mga patay na. Wala. Again, hindi natin pupuntahan na napakaraming talata just for us to be reminded. Malinaw. Ephesians 2:8, for by grace are ye saved through faith, and that not yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. How are we saved? By grace. How is this grace benefited us? Through faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Not water baptism. So dito natin, sana nakita nyo, may malabo, baptism for the dead. Pero merong malilinaw. Therefore, yung pag-interpreta ng baptism for the dead na pwedeng gawin para sa ikaligtas ng mga patay na, ay hindi pwedeng pumasa. Nakuha niyo ba? So ito yung example lamang nung paggamit ng clear passages, dapat ito ang magamit para mag-interpret doon sa doon sa obscure passages. Number three, deliberate or intentional passages should interpret incidental passages. A passage that is intentionally dealing or teaching about a certain topic that we are concerned with is of greater value than passages that incidentally mentions the subject. For example, gusto mong alamin ang katotohanan patungkol sa langit. The best mong gawin ay pumunta ka sa mga passages na nagtuturo patungkol sa langit. Yes, may mga passages na nababanggit ang langit, pero mas may bigat yung mga nagtuturo talaga patungkol sa langit. Nakakuha ba? Example, how to be saved, paano maliligtas. When dealing with the subject of how to be saved, we must give greater attention to passages that aim to teach about it. Meron bang mga passages sa Bible na talagang ang layunin ay ituro paano ang paraan ng kaligtasan? Meron.
How to be saved? Kung naalala nyo yung pag-aaral natin sa Book of Romans, at mamaya, re-reviewin natin yan sa ating preaching. Romans chapter 3, verse 20, ang sabi, For by the works of the law, no human being will be justified in his sight, since through the law comes knowledge of sin. So hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, hindi sa pamamagitan ng ating gawa, hindi sa pamamagitan ng ating mga kabutihan, na tayo ay aariing matuwid, deklarang matuwid, magiging katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Wala. Verse 21. Ngayon, ituturo, okay? Kung hindi yun ang paraan ng kaligtasan, paano? Intentional na ituturo ni Apostol Pablo ang paraan ng kaligtasan. But now, the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. Okay? Yung daw kaligtasan, pagiging matuwid na galing sa Panginoon ay na-manifest na, ipinakita na. Apart from the law, hindi ito sang-ayon sa pagsunod sa kautusan. Pero yung kautusan at mga propeta ay nagbibigay, tumuturo dito. Verse 22, the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe, for there is no distinction. Para daw sa lahat ito, Hudyo ka man o Hentil, mayaman ka man o hindi, anuman ang relihiyon mo, walang pagkakaiba. Ano yung pagkakapare-pareho? Verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Ito lang ang paraan ng kaligtasan, hindi marami. Ito intentional na tinuturo ni Pablo. Ito yung kalagayan. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Therefore, ito lang ang paraan. For all have sinned and come short of the glory of God and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus. The only way a sinner can be justified is by God's grace. Hindi ito gantimpala, hindi ito reward because of your good performance. Well, mabait kaya ibibigay ko ito sa iyo. No. Sa verse 23, makasalanan niya eh. So ang tanging pag-asa natin ay grace. At paano nakita yon? And are justified by His grace as a gift. Paano yon? Through the redemption that is in Christ Jesus. Sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Verse 25, whom God, si Jesus, na binigay ng Diyos to be a propitiation, pampalubag-loob by His blood, again, pointing to His death on the cross, to be received how? Paano mo matatanggap? By baptism? By joining a denomination? No, to be received by faith. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance, He had passed over former sins para ipakita yung katwiran ng Diyos. Kasi kung basta nagpalagpas lang ang kung si Taylor Robinson, yung assassin ni Charlie Kirk, yung nahuling bumaril sa kanya, ay basta palalayain lang nung judge. Ano mangyayari? Injustice, tama? Hindi matuwid yung judge. Ang sabi sa verse number 25, this was to show God's righteousness. Alam niyo yung kamatayan ni Jesus sa krus, nagpapakita na ang Diyos ay matuwid. Kasi hindi niya lang pwede palagpasin ang kasalanan. Kasi kay Jesus may kabayaran ng kasalanan. This was to show God's righteousness because in His divine forbearance He had passed over former sins. Verse 26, it was to show His righteousness at the present time so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Then what becomes of our boasting? It is excluded. Hindi pwedeng magyabang. By what law? By the law of works? Anong basihan? Anong pamantayan? Anong standard? Yung gawa natin? No, but by the law of faith. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Verse 28, for we hold Christians, true Christians, ang mga totoong Kristiyano ay humahawak sa katotohanan ito. We hold that one is justified by faith apart from the works of the law. So therefore, kapag ang isang denominasyon, grupo o tao ay humahawak sa pananampalataya na pwede kang pumunta sa langit sa pamamagitan ng gawa o pagsunod sa anumang ritual o kautusan,
You're outside Christianity. You're not a Christian. So kung meron dito, kung yun ang paniniwala mo, what, mabuting tao naman ako, siguro naman pupunta ako sa langit. I'm sorry, you're not a Christian. At delikado ka sapagkat sabi ng Biblia, hindi ka nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero ito yung good news, binigay ng Ama ang anak bilang pampalubag loob para sa ating mga kasalanan. We hold that a sinner is justified by faith apart from the works of the... So muli, itong passage na ito ay direktang, intentional na nagtuturo paano ba maliligtas. Kasi sa chapter 1, mula verse 18 hanggang chapter 3, verse 20, ay nagsasabi lahat ay guilty. Lahat ay guilty. Yun yung punto. Yung tanong, paano maliligtas? Tinuro ngayon ni Apostol Pablo. Paano maliligtas? It's only by faith, by God's grace, through faith in Christ na kanyang binigay. Hindi ito turo ng Baptist, ito ay turo ng salita ng Diyos. So, pag merong usapin patungkol sa kaligtasan at meron silang binibigay ng mga talata, okay, punta tayo. Ito yung mas may bigat. Kasi ito talaga ay direktang nagtuturo. Kaysa sa mga ilang talata na may nababanggit lang na tila baga patungkol sa kaligtasan. There are passages that is connected to but not necessarily teaching on how to be saved. Maaaring may mga passages sa Bible na, well, pwedeng may kinalaman, pwedeng may connection, pero hindi direktang nagtuturo paano maliligtas. Well, without going to other books, let's go to the book of Romans, Romans chapter 2. Halimbawa lang, baka makaka-encounter kayo, medyo natalakay na natin ito dati dito sa church, pero baka nakalimutan nyo na, pero baka may ma-encounter kayo. So Romans chapter 2, verse 6, ang sabi ng Biblia, He, God, will render to each one according to His works. O kita mo na, Brother Paul? Ibibigay ng Diyos ang ayon sa gawa. At anong sabi sa verse 7? To those who by patience in well-doing seek for glory and honor and immortality, He will give what? Eternal life. Oh, kita mo na, Brother Paul, ang Bible mismo nagsabi, ibibigay ng Diyos ang nararapat sang-ayon sa gawa mo. And if you are patient in well-doing, He will give you what? Eternal life. But for those who are self-seeking and do not obey the truth but obey unrighteousness, there will be wrath and fury. So, tila baga nagtuturo ng salvation by works si Apostol Pablo. Again, ano ang goal ni Pablo? Chapter 1 hanggang chapter 3, ipakita na ano? Guilty. At totoo, ang Diyos kasi ay matuwid. Matuwid ang Diyos. Pag ang isang tao ay karapat-dapat dahil sa kabutihan niya, siya ay karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Maniwala kayo mga kapatid, pag ang isang tao ay karapat-dapat dahil siya ay matuwid sa buhay na walang hanggan, ibibigay ng Diyos yun. Karapat-dapat eh. Tama ba? Again, anong problema? Pagdating sa chapter 3, verse 10 ng Romans, gaya ng nasusulat, walang matuwid. Wala kahit isa. Para bang ganito, bibigyan ng $10 billion. Oh, $10 billion. Ang taong 10 feet tall. So, bibigyan ba? Bibigyan ba? Bibigyan. Kailangan 10 feet tall ka. Sino makakaabot? Wala. May mabibigyan ba? Wala. So yung perpektong walang kasalanan, bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ang tanong, meron ba? Wala. Kaya ang pag-asa lang natin ay si Kristo. So ang Romans chapter 2 verse 6 ay hindi pwedeng gamitin at para sabihin na walang kaligtasan is by works. No. Actually, pag tinuloy mo lang ang basa, ang pinupunto dyan ni Pablo, yes, ang Diyos ay matuwid. Kung ikaw, ang isang tao ay matuwid, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Itong problema, walang matuwid, wala kahit isa.
So yes, meron ba itong sinabi? Konektado ba ito sa salvation? Yes. Pero hindi ito nagtuturo paano maliligtas. Gusto mong makita paano maliligtas? Punta ka sa Romans chapter 3, simulan mo sa verse 21 hanggang chapter 4, napakalinaw. Pagdating sa chapter 4, it's always by grace through faith. Abraham before the law, by grace through faith. David under the law, by grace through faith. We in the New Testament, by grace through faith. All throughout the Bible, from the Old Testament to the New Testament, it's always by grace through faith. Walang panahon na ang salvation is by works. Wala. It's always by grace through faith. Sabi ni Kevin Bowder, we cannot demonstrate the truth of our doctrine and practice simply by listing scripture references. That is called proof texting. Instead, we must demonstrate how the scripture answered the question we are asking. Nakita niyo ho yung ginawa natin sa Romans chapter 3 kanina? Sinuyod natin, inunawa natin, tanong natin, paano ba maliligtas? Ito yung sagot ng Bible. Imbis na maghabi tayo, sabi ko nga, barbecue theology. Kuha ka ng verse dito, tuhog. Kuha ka ng verse doon, tuhog. Palit ka ng version, kuha ka ng verse doon, tuhog. Palit ka ulit ng version, balik kuha ka ng verse doon, tuhog. And then wala, may doktrina ka na. May mga gumagawa ba niyan? Yes. At pag hindi maingat, minsan ang mga Baptist ay gumagawa ng ganyan. Ang tawag doon ay proof texting. Kaya hindi ako hanga. Halimbawa, wala na si Elio Soriano, pero si Elio Soriano, basa! Unang tanong, anong ibig sabihin ng binasa? Kasi kanina, sa Romans chapter 2 verse 6, nabasa ba? Bibigyan ba ng buhay na walang hanggan yung mabuti? Oo, anong ibig sabihin nun? Pag in-interpret mo yun na pwedeng maligtas by works, laglag. You're mishandling the Word of God. So hindi porket basa at minsan hindi minsan madalas doon nadadali ang mga tao na hindi napaka insufficient ang kaalaman sa pag-handle ng salita ng Diyos. Note, almost any doctrine can be proven by mere proof texting. Kahit anong doktrina. Alam nyo, merong gumagamit ng Bible para maituro na walang impyerno. May gumagamit ng Bible para ituro na hindi lamang ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, meron pang pang-apat, si wisdom. Ginagamit ba nila ang Bible? Yes! May nagtuturo na lahat ay maliligtas ultimately kahit ang diablo isang araw pupunta sa langit. Universalism, ginagamit ba nila ang Bible? Yes! Pwede ba magsalansan ng mga talata para lumabas yung gusto nilang Yes! Pero that's mishandling the Word of God. Kaya kailangan natin itong mga rules na ito para magabayan tayo. Particularly yung deliberate passages should interpret incidental. May mga lugar sa Bible na nababanggit ang patungkol sa langit. Well, kung gusto mong malaman paano pumunta ng langit, pumunta ka sa mga passages, nagtuturo paano ba talaga? Paano ba talaga maliligtas? In our study about Baptist distinctives, we will seek to apply these 3 rules. So, sikapin natin ma-apply ang 3 rule na ito. Teaching passages way more, ibig sabihin, mali yata yung English ko dito. Teaching passages hindi way dapat yan. Dapat weight. Mas may bigat. Sorry. Way more than historical passages. Yung mga teaching passages ay mas may bigat kaysa sa historical passages. Passages that mean only one thing, again, mali pa rin. Dapat the W-E-I-G-H. Mas may bigat more than passages that could mean multiple things. And then lastly, deliberate passages way more than incidental passages. Ngayon, ang challenge ho sa atin ito mga kapatid, sa ating personal na pag-aaral ng Biblia, I would like to encourage you to observe this. Nagbabasa ka ng Bible, for example, may mga tanong ka ngayon, baka mamaya ikaw mismo, may mga tanong ka, may mga ini-struggle ka sa iyong isip. Subukan mo i-apply itong mga bagay na ito. I believe ay sa maraming paraan. Makakatulong, magbibigay linaw. Bakit natin binibigyan din ho ito? Una, sabi ko nga kanina, gusto ko kayong dalin sa biyahe papunta sa Baptist distinctives. Gusto ko kayong isama sa biyahe papunta doon. Ayoko lang kayo basta ibagsak doon. Parang helicopter tayo, tapos babagsak ko kayo. O, Baptist tayo, No. May biyahe tayo.
At ang gusto ko paano tayo, yung biyahe natin sa salita ng Diyos, paano natin i-handle ang scripture, how do we arrive at the destination? Yes, nga, Baptist nga tayo. Baptist distinctives. And also, hindi lang ito para sa Baptist distinctives lesson. Any other na pag-aaral when it comes to eschatology, soteriology, pag-aaral sa kaligtasan, angelology, pag-aaral patungkol sa mga anghel, hamar theology, pag-aaral patungkol sa kaligtasan, ano pang mga asangay ng theology. Magandang i-apply ang mga talatang ito. With that, meron ba may tanong? Question? Online, baka may question po sa messenger? Dito sa ating church? Po, sa ikaw ito. Good morning po. Gusto ko lang po malaman kung kailan po ba dumating ang Baptist sa Pilipinas? Sino po ba nagdala ng Baptist dito sa Pilipinas? Hindi ko maalala yung eksaktong taon, pero ang consensus ay ang unang Baptist church ay dumating sa Cebu. Sa Cebu po? First Yun ang consensus. landing nila po dito sa Cebu. Yun ang consensus. Hindi ko maalala yung taon. And then, sumunod na lang yung mga dumating sa Maynila. Pero ang kinikilalang kauna-unahang Baptist church, as far as I can remember, ay dumating sa bandang Visayas, sa Cebu particularly. Pero sa pagkaalam ko po, parang sa Iloilo. Kung di man sa Cebu, somewhere sa Visayas. Sa Haro. So, maaari. So, muli, blurry ang historical ko doon. Pwede ko i-search who yun. Nevertheless, so somewhere sa Visayas. Somewhere sa Visayas. Either Iloilo, Cebu, somewhere there. Thank you po. Meron pa ho ba? Hindi ko alam ang Hindi ko alam yung pangalan. Pasensya na ho. At subukan din natin i-research ho yan. Pero sa ngayon ho, hindi ko ho masasagot. Pasensya na po. Question pa? Ayun, Sister Tina. Then matapos na si Brother Totoy. Good morning po. Good morning po. Okay na po. Brother Paul, ano ba, yung tanong ko, halimbawa pag namatay ang isang Kristiyano, aakit na ba kagad ang kaluluwa niya sa langit o may pupuntahan pang paraiso na sinasabi? Okay. Thank you very much po. And the simple, ang rason kaya meron kaguluhan dyan ay merong mga nagtuturo na iba ang paradise, iba ang Abraham's bosom, iba ang heaven. Ang malinaw na statement ni Apostol Pablo is to be absent from the body is to be present with the Lord. Pag namatay ang Kristiyano, siya ay pupunta sa presensya ng Panginoon. And I am on the belief na ang paraiso, nung sinabi ng Panginoon doon sa magnanakaw, ngayon ding araw na ito kakasamahin kita sa paraiso. So we may call it heaven, paradise. So it's the presence of God. It is God's abode na pupunta doon ang mananampalataya pag siya ay namatay. To be absent from the body is to be present with the Lord. Si Brother Totoy po. Then puntahan natin yung nasa... Good morning po. Apo. Tatanong ko lang po, Brother Paul, yung nabanggit ko sa kanina, may mga malalabo na passage sa Bible and may mga malilinaw na which is mag-i-interpret dun sa malalabo. Yes. Paano po kaya nangyari na nagkaroon ng mga malalabong mga katuruan sa Biblia? Malalabo? Opo. Okay po. Isang challenge ho dyan is the challenge of hermeneutics. At kung tama, subukan ko alalahanin isa sa mga nabasa kong libro. Isa sa challenge ho ng interpretation, lalo na yung maaaring sabihin nating malabo na passages, is yung the challenge of distance. Una, there's the distance of time. Ang Bible ay nasulat more than 1,000 years ago. So, malayo ang oras. So, mayroong mga bagay noon na iba sa mga bagay ngayon. Una, and then pangalawa, the distance of culture. May mga cultural na bagay. Bakit niya ginawa yun? Parang yung kay Lot, bakit niya i-offer yung mga anak niya kaysa mga bisita? Bakit niya ginawa yun? So merong cultural distance. And then pangatlo, meron ding language distance.
na ang Bible originally nasulat sa Hebrew, Greek, Aramaic, and then translated. So, merong mga bagay na kahit sinong translators, basta honest, ay aaminin na merong kahirapan at merong mga bagay na mahirap itawid. And then pangatlo, yung distance natin mismo sa Panginoon. Tayo ay yes, Kristiyano, pero may nakatahan pa rin kasalanan. O pang-apat, I should say. May nakatahan pa rin kasalanan. At minsan, hindi actually yung details doon sa scripture ang malabo, minsan talaga merong kumukontra sa atin. And I have met, lalo na sa mga counseling, papakita ko yung talata. Ito sinasabi ng Bible, pero parang may nakaganon. Kasi parang may problema sila. Ayaw nilang bitawan yung ilang mga bagay. Kaya parang hindi nila makita. So, maraming mga distance, maraming mga factors na pwedeng mag-contribute. And then, meron talaga mga bagay na mismo sinabi ni Apostol Pedro patungkol sa sulat ni Pablo. Si Pedro mismo, same time, same channel, same time, same place. Pero sabi ni mismo ni Apostol Pedro, may mga sinulat si Pablo na mahirap maunawaan. Because it is the Word of God. And we are men na hindi talaga agaran na magiging malinaw sa atin ang lahat ng mga bagay. So there can be, and then dagdag pa natin, we have baggages. Lahat tayo may baggage. Meron na tayong unang narinig, meron na tayong unang pinaniniwalaan. Then therefore, pag may na-encounter tayo medyo kakaiba, parang medyo natatakpan siya o medyo hindi agad siya nare-recognize dahil meron na tayong dala-dala na paniniwala. So lahat ng 'yon ay kailangang bantayan. Pero meron naman mga passages sa Bible na talagang sobrang linaw. Sabi ko nga sa inyo, kailangan pumikit para hindi makita. Kagaya ng pinitin natin sa Romans chapter 3. Malinaw that it's only by grace through faith in Christ ang salvation. So meron mga scriptures talaga na napaka-linaw. I hope na nasagot po yung tanong. Punta lang tayo sa nag-text si Brother Boy. Sabi niya, ang hindi naghahangad ng katotohanan ng Diyos by heart, kundi ipinipilit ang gusto niyang doktrina. Possible kaya na hindi siya born again? Yes, possible na hindi born again. Lalo na kung talagang ito ay, let me use the word pusakal na. Talagang yun na yung gawain niya at meron talagang mga tao na ginagamit ang salita niyo. Sabi ni Pablo, kinakalakal. Ginagamit ang salita ng Diyos, ginagamit ang pangalan ng Diyos para kumubra ng pera. Kamakailan lang, siguro 3 weeks ago, may nabalita na pastor sa Amerika na nahuli ng kanilang pinaka-BIR doon na talagang may mansyon, may mga magarbong mga sasakyan, tapos yung mga members ay may illegal human trafficking na nangyayari. Pinupuwersang maghanap buhay yung mga miyembro para may pantustos doon sa luxurious na pamumuhay ng pastor. Arestado yung pastor at saka yung asawa. So, meron bang nangangalakal talaga? Yes. Nangaabuso? Yes. So, at higit sa malamang, ito ay pagpapakita ng ng hindi pagiging tunay na mananampalataya. At nawa ay ingatan tayo ng Panginoon mula sa mga bagay na ito. So, nilatag natin ito para, again, kasama kayo sa lakbay sa ating pagtungo doon sa iba't-ibang destinasyon ng Baptist Distinctives. And hopefully, ay makita natin yung linaw ng salita ng Diyos. At sinadya natin ito para maging sa inyong mga personal na pag-aaral ng Biblia, ay may apply nyo rin ang mga prinsipyong ito. Wala na, let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, maraming salamat po sa biyaya at patuloy mong kabutihan sa amin, sa iyong mga katotohanan. Lord, please help us. At lalo na, Panginoon, sa aming pag-handle ng iyong salita, nawa, Panginoon, masumpungan mo kami na nagbibigay ng taus-pusong pag-iingat at ganoon din galang sa salita mo, O Diyos, na hindi namin ito mai-handle sa papaanong ng paraan, kundi, Panginoon, ang naaayon sa iyong kalooban. Ingatan mo po ang iyong iglesia, maging sa aming fellowship time, ang pagkain, pagsasaluhan, nawa, pagpalain mo, at maging aming mga kapatid na may karamdaman, O Lord, aming pong inaalala sa iyo. Lahat ng ito'y dinadalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. God bless po. Break time po tayo. After 15 minutes ay balik ho tayo
sa atin home, bahay sa bahay. And again, gawa na ang ating church kitchen. I would like to encourage lalo na ang mga ladies